mangayo ka og business permit sa Valenzuela, ang procedure sa Valenzuela, in one day, no, or less than one day, tagaan kadayon nila og provisional business permit. Pending. Subject, pending compliance sa kinihanlan nimo i-comply, appeal na diha ang fire safety. Okay, so provisional usa, pero kinihanlan i-comply nimo ni, kay kung ma-comply na nimo ni, didto na namo kamo tagaan og permanent or katong official business permit, but provisional sa. Ang problema sa Valenzuela is ang follow-up. Kay the same thing lagi, tagaan og provisional permit, unya nalimtan na. Himong permanent. Ang provisional. Diba? Kay wala may follow-up, wala may ga-audit. Ang problema lamang sa Valenzuela is naghatag sila og provisional business permit in 2014. Kunya ang Kentex, syempre, every year man na ang business permit, ang renewal. So pag-renew nila sa 2015, nganong wala makita sa Valenzuela City na walay fire safety, nagi-comply nila in 2014, no? And wala pud sila matagaan og official business permit in 2014. Sa ato pa, provisional noong 2014. So pag-apod sa 2015, provisional lang gihapon. So naapoy lapses ang kining Valenzuela City Government. So parehas, ang Bureau of Fire ug ang Valenzuela City naay pananagutan. Congressman Carlo Grales, doon ay report nga wala ni sipot ang tagias sa Kintex sa imong committee. Doon ba yung mga plano nga hatagan na lang sila og warrant of arrest aron gyud nga mapugos sila gasipot dito sa ipagay investigation? Mo, technically speaking, pwede man natin gawin yan. No? Gawin din natin yung ginagawa ng Senado. Kung hindi magsipot, isyuhan dahil og warrant of arrest. Doon ang Sergeant at Arms sa Kongreso, siya yung mga aresto. No? So, ang gihimo sa Senado, sa katong mga, sa kuan lagi, sa investigation sa kay Vice President or sa kining Makati investigation nila. So, katong mga wala na nipot, gipa-declare nila in contempt and then di-issuehan og warrant of arrest. Kita, isip chairman sa labor, pwede man nato buhaton kana. Pero ang ako ana is siguro tagaan sa nato silang chance na makasipot. That's why magpatawag ta og hearing, another hearing sa Kentex fire, no? Investigation, and then imbitahon na pod nato sila. Kung di na pod sila manipot sa second hearing nato, diha na ta maghuna-huna ana kung ipa-declare ba nato in contempt ug issuehan ba nato og warrant of arrest. Kining isip nga chairman sa House Committee on Labor, Congressman Carlo Grales, kining sa tanaw nimo unsa kaha ang mamahimong conclusion gani sa Kintex fire investigation? Nalantaw ba nimo nga kinahanglan nga mas palig-unon pa gani ang balaod aron nga maproteksyonan ba ang atong mga empleyado ug aron sab nga mapadali ang pagpasaka og kaso pananglitan kung aduna may mga kalapasan o mga violation nga mahimo, Congressman Carlo Grales? Yes, mao kana ang gusto namong mahitabo. Nga pagkuman aning hearing namo, even before matapos ang among hearing is makapanday mi og balaod nga magpataas sa silot sa mga violators aning occupational safety and health ug i-criminalize nato, no, ang mga violators ani. Ug mao kana ang panawagan, no, sa kadaghanan. In fact, ang Department of Labor and Employment, suportada po sila sa among move na criminalizing ang violators ng occupational safety and health. Hilabi na kung na ay na-injure. Kung may ma-injure dyan na trabahante or mamumuo tungod kay wala ka mag-comply sa occupational safety and health, dapat mataas na silot yan. And most especially kung na'y mamatay. No? Dapat himuon, buhaton, gawin talaga nating krimen yan. And amo ning gina-prioritize karon sa among committee ba, and paspasan yun namo kini na mahimo ni siyang balaod. Kay sa pagkakaroon, wala kitay sa labor code, wala kay makitang penal provision nga haom didto. No? Naalan tay general penal provision clause sa labor code. That's why ang remedyo na lang sa mga
pamilya sa biktima kining 72. Ang remedyo na lamang nila is mag-file og kaso gamit ang revised penal code. Ang pwede nilang gamiton nga provision is kining reckless imprudence resulting to multiple homicide and multiple physical injuries. And syempre pwede pud nilang filean og kaso sa anti-graft and corrupt practices ang mga public officials nga wala wala mutuman sa ilahang kinahanglan buhaton. So sa ato pa na negligence, and pwede po nila gamiton ang General Penal Provision sa Labor Code, Article 288 kung wala ko masayop, sa unlawful violation ng Labor Code. Okay. Katong mga tao, Salz, no, nga gusto gani mo tan-aw niya itong investigasyon nga gihimo sa House Committee on Labor, no, sa kalambigit ning Kentex Fire, pwede nilang bisitahon, no? Pwede ninyong bisitahon, mga kaigsunan, ang website sa GMA. I-plug ko lang ni para makita ninyong importansya sa mga isgutanan. Mag-log on lang mo, www.gmanetwork/news/video. Kunya, pangitaon ninyo dito ang replay, no? Replay. Ang title niya, House Committee Hearing on Valenzuela Factory Fire. Ang petsa niya ni May 20 to 2015. Kunya, katong mahiligon kayo sa Facebook, pwede niyo po bisitahon ang Facebook page ni Congressman Carlo Nograles. Doon ay link, no? Sa video sa maong investigation dito. Padayon lang ta, Congressman Carlo, no? Medyo atong isgutan gamay po ning importanteng isgutanan nato. Kining panawagan nga i-review ang labor code, no, sa atong nasod. Ang unang pangutanan nako kung unsa na ba kadugay ang Philippine Labor Code dinhi sa atong nasod o kinahanglan ba gyud nga baguhon kini? Siguro pareha sa edad ni Zaldi, mga 40 years old. 40. Bata pa? Bata pa. More than 40 years old ng Labor Code kay 1974. 1974 ang atong Labor Code. And more than 40 years old, that's why naay mga kinihanlan yun natong mga amindahan or baguhon. And slowly, nagkakaroon naman ng mga amendments over the years, no? Ang atong Labor Code. Pero doon ay mga pipila ka mga congresses nga ang gi-attempt nila is total overhaul, no? Sa Labor Code. Kanang overhaul gyud na maghimo gyud og bag-ong Labor Code. Pero kini mga yung naning klaseng attempt, wala sila magmalampuson tungod lagi kay kung naay provision nga medyo ma-stack up sila, stack up na tanan. Dili na wala na. Di na makadagan antod mahuman ka dito sa na-stack up na provision. That's why ang akong strategy as chairman sa Committee on Labor is section by section. No? Provision by provision or per subject matter ang among ginahimo o ginabuhat sa among committee ba nga pag-amend o pag-improve nato sa Labor Code. Because after 40 years, daghan na kaayo mga pagbabago, no? Kabaguhan sa labor market, sa mga sitwasyon, sa mga circumstances sa Labor Code. Ug kinahanglan haom lang gihapon siya, no? Sa modern times nato. And that's why we've been successful in slowly but surely amending the Labor Code para mas haom siya sa mga nahitabo or pwedeng mahitabo, no? Or sa sitwasyon nato sa pagkakaroon. Sumala sa among mabasa sa mga newspapers, no, madunggan sa mga balita. Murag guol ka kanining usa ka provision diya sa Labor Code, no, labi na kining contractualization provision. Gusto lang namo masayran Congressman Carlo kung unsay imong gibati nganong imog yung gitagad-pagtagad kanang mga Well, provision. kita naman nato, no. Example lang kining nahitabo sa Kentex. No. Ang nahitabo sa Kentex is kumuha sila ng illegal subcontractor. Okay. No? Ang CJC Manpower Agency. So tungod kay nagkuha sila og illegal subcontractor, ang kontrata sila og illegal subcontractor, natay problema. Like kining Kentex na nahitabo, no? Pagkahitabo sa sunog, 72 ang patay. Kadaghanan ato kadaghanan ato mga
na-subcontract nila sa CJC Manpower. No? And then, under sa, based sa among hearing, ang empleyado sa Kentex dapat is only 46. Mauna ang nakabutang sa record. Nga nung ingon lagi dito sa report na pagkahitabo sa sunog, 200 to 300 workers daw ang naa dito sa sulod. So nga nung ang 46 niabot og 200 to 300 tungod kay nagkuha o nangontrata sila og mga contractual employees pinaagi sa kining illegal nga subcontractor ang CJC Manpower. So libog kayo ta kay nga nung 46 ka empleyado nya mas daghan pa ang mga contractual. Unya ang trabaho parehas lang man. Tighimo, tigbuhat og maghimog chinilas. So nga nung kinihanlan pa man nimo magkuha og mag-subcontract ka, kung ang ginasubcontract nimo dili man na janitor service, dili man na siya security service, kundi ang ilang ginabuhat is kung unsa ang regular na buhaton sa usa ka mamumuo sa imong pabrika. So dili ba mao na ang di ba? Pang-abuso gid na. Nagakontrata lang ka tungod kay dili nimo gusto mag-hire. Magsuhol og minimum. And then dili pud nimo bayaran og minimum wage. 'Di ba? Siguro ana ang ilang ginabuhat, that's why nagkuha sila illegal nga subcontractor. Kay kung legal nga subcontractor kana siya, mapugos man gyud kag bayad og minimum wage. No. So kini karon nahitabo ang sunog sa Kentex. Ang pangutana ani nato karon kadaghanan mga contractual. Now, so naay mga patay. Kinsay managot ang CJC or ang Kentex. Nga and then number 2, ang pangutana lagi na nabay mga SSS, PhilHealth, pag-ibig kini mga contractual nimo. Di ba? So, kining contractual ang nahitabo manggod ani is mura giabuso na kini. No? Dili lang ang Kentex, kung dili kabulogod ta na ang ubang mga kumpanya daghan man na nagahimo nagabuhat ani. Manguha og mga contractual para dili sila kinihan mo hire og regular. Magkuha mga contractual nga mga illegal para dili kinihan bayaran og minimum wage para dili na kinalag SSS, PhilHealth. So murag kuan ba? Ang nahitabo ani is parang cost cutting. Dili nimo gusto bayaran ang dapat nimong bayaran. So we have to find a way na kuan proteksyonan pud natong katungod sa atong mga mamumuo. Ug proteksyonan nato sila na dili sila abusuhon sa mga employer. Sa mga employer. Congressman Carlo Grales, usa sa mga iskutanan nga gustong matubag sa mga empleyado nga nasakop nining contractualization law nga panglitan og illegal ang usa ka manpower agency. Ito tabay kalapasan ang kumpanya nga nag-hire sa serbisyo nining illegal nga mga ahensya, Congressman? Yes, ang mahitabo ani is tungod lagi kay nag-hire ka og kining illegal. Ang tawag ana sa sa labor code nato, kung maghimo ka ana, it's unlawful, no? Labag sa batas yan. And that is called labor-only contracting. Ang tawag ana, kana mag-hire ka og illegal nga subcontractor. Automatically, labor-only contracting ka ana. So, ang mahimong legal effect niya na kung mag-labor-only contracting ka is, ang managot is ang principal employer. Kung kinsa ang nag-hire sa subcontractor. So, parehas aning nahitabo sa Kentex. Kentex, nagkuha siya CJC Manpower. Nahitabo nga sunog. Naipatay mga 72. Na ay mga regular workers sa Kentex na namatay, siya ang managot diha. Katong mga contractual lagi pang-hire niya na namatay, ang Kentex lang gihapon po ang managot ana. Actually, sila parehas, ang Kentex ug ang CJC. Pero kung dili nila makita ang CJC, kay illegal lagi, basig nanago na. Di na nimo makita na, Kentex bayad tanan. No? Ang death benefits ana, unya kung walay remittance sa SSS, sa pag-ibig, sa PhilHealth, ikaw lang yapon ang managot niya na. No?
kung unsa may mga, kung wala na bayarong minimum wage, ang Kentex lang gihapon ang managot niya na. No? So, naay collectible lang gihapon sa back wages. Ang pamilya, kung patay na, ang pamilya, pwede nilang apason ang back wages. Pwede nila apason ang death benefits. Pwede nila apason ang tanan-tanan sa Kentex. So, mauna siya ang mamahimong epekto aning labor-only contracting. Ang usap pa di ay ka-abuse, pang-abuso na ginahimo, ginabuhat niya ng kining contractualization. Is gawas ka ng 555, which is 5 months, 5 months, 5 months. Ang usap pod ka, pang-abuso kining cooperative. Workers cooperative kuno. Kay para dili na kinahanglan bayaran og minimum wage tungod kay member ka man sa cooperative. Kung member ka sa cooperative, matud pa. So, murag co-owner ka. So, tungod di ana, pwedeng dili ka nila bayaran og minimum wage. Bisan pa man, ang tinuod na ginabuhat sa imuha is ginahimo kang contractual worker. Magkontrata sila, di ba? Ikaw ang magtrabaho. Pero tungod kay cooperative member ka, pwedeng malusutan na dili ka bayaran ng minimum wage. So, workers cooperative, pero sa tinuod, subcontractor. Usap po na ka abuso na ginahimo karon. That's why kami sa among committee ba, amo na ning ginakuan karon, ginapaspasan. Kay naay napulog ka mga house bills diha na kinilagi kanang ginatawag na security of tenure bills or kanang anti-pag-abuso sa contractualization. So, usak pud kini nga gina-prioritize namo sa among committee para mawala na ning pag-abuso sa mga kontraktual. Kisa may dapat nga mugukod na ang mga matang o kini mga agency sa gobyerno. Dapat ang Department of Labor. That's why parehas ang CJC. Ang CJC dili registered sa Department of Labor. So automatically illegal subcontractor siya. So dapat ang tanang mga kumpanya dapat kung mangontrata sila og contractor or subcontractor, tan-awon usa nila sa listahan sa DOLE kung registered ba. Kay kung dili registered under sa DOLE, illegal yan. At kung illegal yan at nangontrata ka og illegal nga subcontractor, lagot ka sa DOLE. Salz, nindot kayo, no? Dagang kay mga pagtulunan ng atong makutlo ni atong isgutanan pan na ay lang mugawa diha kay mag-break lang pud tag ikadawang higayon, no? Balik din ta. Kalambuan, Dalatana. Congratulations! 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 Outstanding! Outstanding! Filipino Atiber! In public service! Congressman Carlo Nograles. Congratulations! We are proud of you! We love you! Ako si Jello J. Numeron from R. Castillo, Agdao, Davao. Naako diri karon sa San Roque Elementary School para mangitag trabaho. Diniabot ko alas 6 sa buntag. And then, lisod kaayo ang pangita og trabaho kay daghan kaayo kay kanang kakumpetensya. Naa kay mga kakumpetensya nga mga college graduate. But then, sa ako ana part, kaluyan na dawat dayon. Nagpasalamat ko kay Sir Carlo Nograles sa iyang gidala nga jobs fair diri sa San Roque Elementary School. Tungod ani nagkuan ko og trabaho usa ka call center agent sa 611 Global Services. Ako si Jello J. Numeron ug tungod ani naa na ko'y K. I'm Nina Gonzalez at nandito ako sa San Roque Central Elementary School para maghanap ng trabaho. Fresh grad pa lang ako, tapos malapit lang kasi bahay namin dito kaya narinig ko lang din kahapon. Tapos nag-try lang ako, nagbabaka sakali and pumunta ako dito.
as early as 8 a.m. And okay naman ang flow nila sa job fair. And I am seeking my first job, of course. And I think ito yung beginning for my career. Thank you kay Congressman Carlo Nograles sa dinala niya na jobs fair dito sa San Roque. And ngayon, hired na ako ng Adana Manpower Services. I am Nina Gonzalez at karon na anak ko'y Kay. Congratulations! 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 Outstanding! Outstanding! Filipino Achiever! In public service. Congressman Carlo Nograles. Congratulations! We are proud of you! We love you! Kalambuan, Dalatanan. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan, mga kaigsunan, atong ginasigutan katong usa ka provision sa atong labor code, no, ang contractualization provision. Salz, imo higay. Kabahin sa gidaghanon sa mga kontraktual nga natrabaho sa gobyerno gikan sa lokal ug nasyonal nga panggamahanan. Congressman Carlo Nograles, kining kabahin ba o basa ko pa sila sa protection sa labor code, Congressman? Mao ni ang limitasyon na makita nato, no, nga pag-abot sa mga government workers, dili na sila under sa labor code. So under sila sa civil service laws. Mao nang matod palagi sa uban nganong ang gobyerno lagi, no? Reklamo sa ubang mga kumpanya. Ngano ang gobyerno lagi daghan lagi kontraktual. Nya kami bawalan ana. Pero ang government is not under the labor code. Ang ginasunod sa gobyerno is ang civil service law nato. That's why ambot kung siguro base sa civil service law, okay lang ang contractual. So daghang mga contractual sa gobyerno. Okay. Unsa po lang maingon nimo kalabot sa kining kabalaka sa uban Congressman Carlo nga pananglitan daw basin og kuhaon o limitahan wad una kining contractual employees nung basing mudako daw ang problema sa unemployment. Dili man siguro kay ang kabaguhan or amendments na ginahimo nato sa labor code regarding contractualization is ginapalig-on lang nato para dili maabuso. Alright. Oh, so dili man ingon nga walaon totally ang contractual. Kay naa may legal, no? Lay legitimate contracting. No? Ang ginalikayan lang nato is maabuso ang illegal nga subcontracting. So just make sure na ang pangutana lang diri is gusto namong klaruhon is unsa ba ang legal or legitimate contracting. Kinsa ba ang pwedeng mag-engage into legitimate contracting. And ikaduha, ang ginalikayan natong pag-abuso is kana lagi. Kanang mag-contractual ka or mag-subcontract ka, pero ang ginahimo sa mga empleyado nga imong gi-subcontract is ang usual na trabaho sa usa ka regular nga empleyado nimo, which dili gyud dapat. Kay murag klaro na kaayo na nagalikay lang ka nga mag-absorb ka og regular or magdugang ka og regular. Kung ang ginahire nimo nga kining contractual workers is ang ginahimo is dili na janitorial, dili na security, talagang kuan. They are doing work that is usually necessary and desirable in the usual trade or business of your company. So medyo foul na pud na siya. Kay where is the social justice? Diha. No? Na ginalikian lang nimo nga i-hire sila kay dili nimo sila gustong mahimong regular, dili nimo gustong bayaran og kanang mga SS